32 araw bago tinakdang barangay elections, kabila na ang naiulat na kaso ng karahasan laban sa mga opisyal ng barangay. Ilan sa mga ito, posible raw may kaugnayan na rin sa politika. Darito ang report. Mga tama ng bala sa ulo at sa iba pang bahagi ng katawan ang ikinamatay ng kapitan ng barangay Anonan sa San Guillermo, Isabela. Ayon sa pulisya, pinagbabaril si Rosendo Segismundo ng riding in tandem sa bayan ng Angadanan. Papuntang palengke ang biktima kasama ang kanyang hipag sakay ng tricycle. Inihinto ng biktima ang tricycle para linisin ang windshield na lumapit sa kanila mga suspect at saka namaril. Posible raw personal na alitan o may kinalaman sa trabaho ang pamamaril. Sa Binyan, Laguna, nakuna ng CCTV ang pamamaril ng 4 na lalaki sa barangay hall ng barangay Mamplasan. 2 barangay kagawad at 1 barangay tanod ang patay. Sugatan ng 1 pang kagawad. Nakatakbo naman si barangay chairman Romel Dikdikan. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman ng pamamaril sa barangay elections. Tatakbo ulit para sa ikatlong termino si Dikdikan. Sa Panikitarlac, pinagbabaril ang bahay ni Barangay Captain Yoli Flores. Ayon sa ilang saksi, isang SUV ang nakita nila sa labas ng bahay na mangyari ang pamamaril. Ipinaalam nila ang plaka nito sa pulisya at nalamang pag-aari ito ng Intelligence Branch ng Paniki Police. Hindi naman itinanggi ng pulisya na meron silang sasakyan na kapareha sa deskripsyon ng mga saksi. Iniimbestigahan na ang mga pulis na gumamit ng sasakyan. Sa Inupacan, Leyte, binaril sa ulo ang kapitan na si Celso Malangis ng barangay Tawo-Tawon habang bumibili ng pagkain para sa alagang manok. Ayon sa may-ari ng tindahan, riding in tandem ang namaril. Nagtago raw siya agad at tumawag ng pulis. Politika ang tinitingnang motibo sa krimen. Para sa saksi, Mariz Umali, nag-uulat.